Kung meron kang may papayo sa isang OFW na gusto mag-ipon para sa kanyang pamilya, anong unang dapat nilang gawin? Alam mo, yung mga kumikita na natin mga kasamahan, yung mga OFW, karamihan sa kanila, alam na rin nila itong sekreto na ito. Nagkakaroon sila ng forced savings at bumibili sila ng hard assets. Bumibili sila ng bahay o bumibili ng condominium. At itong advice na to hindi lang para sa mga OFW. Kahit po sa mga kasamahan natin na nagkakaroon na ng financial freedom. Do not give yourself too much financial leeway to be able to have the free amount of cash that can be spent with your whims. Ano ibig sabihin yan? Lalakad ka sa mall. Dahil alam mong meron kang extra na pera, may rubber shoes ka namang gumagana, bakit mo gustong bumili pa ng bagong rubber shoes? May t-shirt ka naman, bakit kailangan mo ng bagong t-shirt? Ilagay mo ang parating kondisyon ng sistema mo doon sa parang hand to mouth ulit na merong hinuhulugan. Yun na pagkakaroon ka ng forced savings. At matapos ng ilang taon, magugulat ka. Nabayaran ko na pala. Meron na akong 1 bedroom na condominium na nahulugan o meron akong farm lot na nahulugan. At ikaw, mapapangiti ka kasi marirealize mo, kung hindi ko to inimpok, baka mamaya katakot-takot na nabili ko na hindi ko naman kinakailangan.